Sige, anong oras? Aniya nang sa wakas ay mapagana niya ang kanyang dila. How about now? As in ngayon na? He chuckled. Yes, hanggang 5 lang naman ang office niyo, hindi ba? Mag-aalas 6 na ng gabi ng mga sandaling iyon. Oo, pero paano ba niya sasabihin dito na gusto muna niyang umuwi para maligo at magpalit ng damit? Sa madaling sabi, gusto muna niyang magpaganda. Great, nasa labi na ako. Nasa labi na ito? Paano pa siya makakapag-retouch? I'll wait for you downstairs. Okay, hintayin mo na lang ako. Nandiyan na ako. Bilib din naman siya rito. Hindi na siya binigyan dito ng pagkakataong magbago ng isip. I can't wait. Yun lamang at nawala na ito sa linya. Nagmistula siyang isang manika na napalitan ng bagong baterya. Ang bilis ng kilos niya. Nagkukumahog na nag-ayos siya sa sarili. Nangangamba siya na kapag nainip ito ay baka magbagong isip nito. Dahil sino ba siya? Si Fiel lamang siya. Wala pang 10 minuto pagkatapos ng phone conversation nila ay lulan na siya ng elevator. Pagdating niya sa ground floor ay nakita niya ito naghihintay sa kanya. Hindi niya kailangang hanapin ito dahil naroon ito sa harap mismo ng hilera ng elevators. Nakasandal ito sa marmol na dingding at nakatingin sa mga sapatos nito. Andre, tawag niya rito. Nag-angat ito ng tingin at nagsalubong ang kanilang mga mata. Noon lamang niya napansin kay ganda pala ng mga mata nito. Katulad iyon ng mga mata ng Bombay, deep set, medyo bilugan, mahaba ang mga pilik at makapal ang mga kilay. Hi, you look great. Nito. Thank you, ikaw rin. Totoong sinabi niya. Sports shirt na may kwalyo, pantalong mapusyaw na kapeng kulay at itim na rubber shoes ang suot nito. Napansin niyang malaki ang mga paa nito. Kung sa bagay, ano pa nga asahan niya? Higante ng may tuturing ito sa height nito na nasa tingin niya ay naglalaro sa 6 foot inches pataas. O nga pala, these are for you. Mula sa likuran nito ay isang bungkos ng mga rosas ang inilabas nito at iniabot sa kanya. Malaki kaysa karaniwan ng mga rosebuds at hindi purong puti ang mga iyon. Sa pinakadulo ng bawat talutot ay may bahid na kulay rosas. Salamat, pero sana hindi ka na nag-abala pa. Kaninang umaga lang ay pinadalhan mo na ako ng mga bulaklak. Come on, a pretty lady such as yourself, you deserve all the pretty flowers you can get. Ganon na lamang ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Flattered na flattered siya. Base sa suot ni Andre, inasahan na ni Fiel na hindi sila magtutungo sa isang fine dining restaurant. Nakakasual na damit lamang kasi ito. Wala naman kaso iyon sa kanya. Sa katunayan, mas gusto niya iyon dahil hindi rin siya komportable sa mga lugar na formal. Mag-iisang oras na sila nagbabiyahe. Para mapunan ng katahimikan ay tinalakay nila ang nilalapit na mga sports fest. Excited na nga ako dahil yun ang unang sport fest na dadaluhan ko. Wika niya. And why is that? Sa pagkakaalam ko ay yearly event yun. Oo nga, pero recently lang naman ako pumasok sa AFFI. Bago pumasok ako sa kumpanya ay nagturo muna ako sa amin. So, you're a teacher? I didn't know that. He looked surprised, which was odd. Siyempre, hindi nito alam ang tungkol doon. Paano nito malalaman yun gayong kailan lang naman sila nagkakilala? In fact, yun pa lamang ay 2 beses na nagkaharap sila. Yes, elementary science ay ang subject na itinuturo ko at mula grade 4 hanggang grade 6 sa mga tinuturuan ko. Dagdag sa wika niya. Siguro marami na sa mga estudyante mo nagkakakrush sa'yo. Natawa siya kung alam lamang nito. Ngayon kasing nakita na niya ang malaking pagbabago sa kanyang anyo ay saka lamang niya lubusang naunawaan kung gaano siya kapangit dati. Ayaw sana niyang gamitin ang salitang iyon dahil masakit sa pandinig, subalit alam niyang iyon ang pinakamagandang description sa kanyang itsura dati. Why are you laughing? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Tanong nito. Wala naman. Huwag mo sabihing may sayad ka. Tumatawa ka kasi nang walang dahilan. Wala akong sayad. Sige na nga, sasabihin ko na sa'yo. At inilarawan niya rito kung paano siya manamit dati. Steer. Totoo, ayaw mo maniwala? Teka. Naglabas siya ng isang litrato mula sa pitaka niya at ipinakita iyon dito.
Kuha ng litratong noong nakaraang Foundation Day sa Divine Child Academy. Wow, wika nito pagkaraang sipati ng saglit ang litrato. Hindi niya alam pero sa pakiwari niya ay hilaw ang pagkabiglang lumarawan sa mukha nito. Ngayon, naniniwala ka na? Oo, ang drastic pala na naging transformation mo. What happened? Sinabi niya rito ang dahilan kung bakit nagpasya siyang i-makeover ang kanyang sarili. Sinabi rin niya rito ang narinig niyang komento tungkol sa kanyang itsura. Kakatuwa nag-reaksyon ito pagkatapos. Mistulang na guilty at napahiya ito. Kung hindi pa niya alam ang totoo, ay iisipin niyang isa ito sa mga nanlilibak sa kanya noon. Bagay na imposible mangyari dahil nagkakilala sila pagkatapos ng pagbabago-bagong anyo niya. Sorry, sabi pa nito. Ano ka ba? Ba't ka nagsasorry? Wala, sorry lang. Pagkasabi niyon ay iniban na nito ang paksa. By the way, sa Binondo nga pala tayo pupunta. Have you been there before? Hindi pa. Kailan lang naman ako dumating sa Maynila at mula nang dumating ako rito ay opisina at bahay lang ang ruta ko. Well, we'll have to do something about that then. Ayon dito, kung papayag daw siya ililibot siya nito sa syudad. Gusto ko yun. Mabilis na wika niya. Bakit naman siya tatanggi? Masarap yata magkaroon ng isang tour guide na kasing gwapo nito. Inisa-isa nito ang mga lugar na balak nitong pagdalan sa kanya. Tango lamang siya ng tango dahil wala siyang kaide-ideya kung saan nito at ang mga lugar na tinutukoy nito. Lumipas pa ang 15 minuto bago ito humimpil sa isang lumang apartment-style building. We're here, pahayag nito. Dito tayo kakain? Diskumpiyado siya sa itsura ng lugar. Hindi kasi mukhang kaaya-aya iyon, bagaman mukhang malinis naman. Gusto tuloy niyang isipin na tinitipid siya nito. Pero naalala niya ang 2 bouquets na binigay nito sa kanya sa loob lamang ng isang araw. Salat man siya sa karanasang kumilatis ng mga bulaklak, alam niyang mamahalin ng mga iyon. Yes, trust me, hindi lang talaga maganda ang ambience but once you taste the food, nagmua ito at pinagdikit ang hintuturo at hinlalaki sa walang pagkakaiba sa isang premyadong chef. She decided to give him the benefit of the doubt. Umibis na sila ng sasakyan at pumasok sa loob ng restaurant. Nagulat siya nang makitang maraming taong kumakain sa loob. Tuloy napaisip siyang siguro nga ay talagang minamalit lamang niya ang lugar. Hindi naman yung dadayuhin ng walang dahilan. Pagkaraang makahanap ng bakanting mesa at maupo roon, ay tinanong siya nito kung anong nais niyang kainin. Bahala ka na, ikaw nang pumili, sabi niya. Ipinaubayan niya na rito ang pag-order dahil mas alam nito kung anong masarap sa menu. Nang maihatid ng waiter ang pagkain nila at matikman niya iyon, ay literal na napapapikit siya sa sarap ng lasa niyon. See? I told you. Smug na saad nito nang makita reaksyon niya. Oo nga, tama ka. The food here is very good. Iyon na yata ang pinakamasarap na Chinese lariat na natikman niya. Tuloy ay naparami ang kain niya. Parang sasabog ang kanyang tiyan sa kabusugan nang tumayo sila pagkatapos kumain. Total, maaga pa naman, pwede pa tayo maglakad-lakad muna. Napuno kasi ng husto ang tiyan ko. Wika niya nang bumaling siya rito. Nakalabas na sila ng restaurant nun. Sure. Kapwa sila walang imek habang tinatalunto ng sidewalk. Gayunpaman, hindi siya nakadama ng pagkailang. Sa kung anong kadahilanan ay komportable siya sa presensya nito. Gising na gising pa rin ang lugar kahit mag-aalas 9 na ng gabi. Maraming interesanteng tindahan silang nadaanan at naaliw siyang pamasadahan ang tingin ng mga display windows ng mga iyon. Pagdating nila sa dulo ng kalsada ay isang grupo ng mga kadalagahan ang lumapit kay Andre. Namangha siya ng halos dumugi ng mga ito ang binata. Ang ilan ay humingi pa ng autograph dito. Saka lamang niya napagtantong bukod sa pangalan at sa pagiging proprietor nito na ang Athlete Shocks ay wala na siyang ibang alam tungkol dito. Wow, hindi ko alam na sikat ka pala. Komento niya nang sa wakas ay makaalis na mga fans nito. Nagkamot ito sa ulo. Sorry about that. Wika nito at saka ngumiti. Sa paningin niya ay lalong lumutang ang kagapuhan nito sa paraan ng pagkakangiti nitong tila nahihiya na hindi mawari. Artista ka ba? Sukat ay tumawa ito ng malutong. Itinuro nito ang sarili.
Ako? Isang artista? You gotta be kidding me. Bakit? Wala namang nakakatawa sa sinabi ko ah. Hindi naman imposibleng maging artista ka kasi bigla siyang natigilan. Kasi ano? Kudyok nito. Sa halip na tumugon ay kinagat niya ang ibabang labi. Come on, you gotta tell me. Napukaw mo ng curiosity ko eh. Ganun na lamang ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Kasi mukha kang artista. Pagkawika niyo na yumuko agad siya. Nahihiya siya sa sinabi niya. Pakiramdam niya ay katumbas na rin iyon ang pag-amin dito na crush niya ito. Iyon kasi ang totoo. May crush siya rito dahil gwapo naman talaga ito. Subalit hindi lamang siya nahihiya rito kundi sa kanyang sarili. Napakatanda niya para makaramdam ng pagkakrush dito. Ang pagkakaalam niya ay mga high school students lamang ang tinatamaan ng ganoon at ilang taon nang nakakaraang iwan niya ang yugtong iyon ng kanyang buhay. Alam mo, simula nito, hindi pa rin siya makatingin dito. Ikaw lang ang tanging taong nagpa-blush sa akin. Dagling nag-angat siya ng tingin na mangha siya na makitang totoong namumula mukha nito. Para kang nakakain ng sili. Pati tainga mo namumula. Wika niya. Ikaw kasi eh. Pakyut na paninisin nito sa kanya. Napangiti siya. Kung hindi ka artista, ano ka? I used to play basketball professionally. Oh, kaya pala. Athletic supplies ang itinitinda mo. Yes, mas madali kasi para sa akin ang transition. This way, at least may element of familiarity ako. Mantakin mo, from athlete to entrepreneur, that's a big jump. But tumigil ka sa paglalaro, bata ka pa naman. Let's just say I got dismayed by it all. Sinundan nito ang paliwanag at sinabi at nalaman niyan tungkol sa sindikato ng game fixing sa kumpunan nito. Your turn. Nabanggit mo kaninang elementary teacher ka. Why did you stop teaching? Siya naman ang nagkwento dito. Hindi niya binahagi at nagbigay ng masyadong detalye. Sinabi lamang niya na hiniling ng kuya niya na nasa Maynila na siya manirahan mula nang mawala ang Lola Milagros nila. Ang dami pa nilang napag-usapan pagkatapos niyon. Napunta kasi ang paksa sa pamilya at kapag yun ang paksa ay nagiging madaldal ito. Natuklasan niyang lumaki ito sa isang masayahing tahanan, kaya siguro maganda ang disposisyon nito. Kanina pa akong salita ng salita rito. Ikaw naman uli ang magkwento. Maya may hiling nito. Anong gusto mong malaman? Your Lola raised you, right? Bakit? Nasaan ang parents mo? At saka, bakit ang layo ng age gap ninyo ng brother mo? Magkaibang mother namin ni Kuya Gaston. Teenager na siya na makapagpakasal uli si Papa at ako ang nagresulta. Unfortunately, nung 11 years old ako ay nagkaroon ng engine failure ang helicopter na sinasakyan ng parents namin. Pareho silang hindi nakaligtas. I'm sorry. Nagkibit balikat siya. Matagal na yon. Masyado siyang nawili sa pag-uusap nila kaya hindi niya namalayang malayo-layo na rin ang nalalakad nila. Nagulat na lamang siya nang mabungaran nila ang isang parke. Iyon ay pagkatapos nilang bagtasin ng isang tulay. Sa pinakagitna ng parke ay mayroong fountain. Let's stay here for a while, sabi nito. Pumayag naman siya at naupo sila sa isang bahagi ng pabilog na fountain. Gawa sa tile granite, marahil ang perimeter niyon at medyo malapad kaya maaaring maupuan. Ilang minuto rin silang nakontento sa pagmamasid-masid sa paligid. Kagaya nang nagsimula silang maglakad, wala ni bahid ng pagkailang siyang nadama sa umiral na katahimikan. Dumating siya sa konklusyon na marahil ay likas sa kanya ang pagiging komportable sa presensya nito at marahil ganun din ito sa kanya dahil wala siyang nararamdamang uneasiness galing dito. Sa kanan niya, mga 2 dipang layo ay mayroong isang babae at isang lalaki. Base sa kilos ng mga ito ay nahihinuha niyang kung hindi magkasintahan ay mag-asawa ang mga ito. Nakaupo ang lalaki samantalang nakatayo sa pagitan ng bahagyang nakabukang mga hita nito ang babae. Para siyang nabigani. Alam niyang hindi tama ang tumitig subalit hindi niya magawang tanggalin sa magkatipan ang kanyang mga mata. Nakita niyang masuyong hinawi ng lalaki ang buhok na tumabing sa pisngi ng babae at maya-maya pa
ay magkahugpong na mga labi ng mga ito. Ang mga labi naman niya ay kusang umawang sa nasaksihan. May kung anong bahagyang damdamin na umahon sa kanyang dibdib. Inggit ba iyon? Looking back, naunawaan niya na masyado niyang nilimitahan ang kanyang sarili. She had been a willing prisoner of her own cocoon. Dahil lamang ligtas at komportable at dahil nakasanay na niya ang mundong kinagisnan niya, ay hindi na siya nagtangkang tumapak kahit pa sumandali sa labas niyon. She really thought she wanted to be a nun. Dahil limitado lamang ang karanasan niya sa mundo, ang akala niya ay limitado rin ang mga options na available para sa kanya. But now, thinking about it, she realized she was just too awed by Lola Milagros. She wanted to be just like her. Pero hindi siya ito. She was fiel. May sariling buhay siya. May sariling kakayahan. At may sariling mithiin para sa kanyang sarili. Na-realize din niyang marami pa palang bagay siyang ibang mararanasan sa buhay at kabilang doon ang makulong sa mga bisig at mahalikan ng lalaking minamahal niya. Tulad ng tagpong kasalukuyang nasasaksihan niya. Gusto rin niyang maranasan ang nararanasan ng babae. She wondered, ano kaya ang nadarama nito ng mga sandaling iyon? And her biggest question, would she forever wonder about it? It's rude to stare, you know. Pabulong na wika ni Andre sa kanyang tainga. Gulat na napabaling siya rito. Wala siyang kamalay-malay na ubod ng lapit na pala ng mukha nito sa kanyang mukha. Sa ginawa niyang paghigpit at pagpihit ng ulo ay nagtama ang kanilang mga ilong. Ang unang reaksyon niya ay ang sapuhin ng ilong sabay bumungis-ngis. Nang tingnan uli niya ito ay natigilan siya. Titig na titig ito sa kanyang mukha. Andre, paanas na wika niya. Masuyong hinaplos nito ang kanyang pisngi. Napasinghap siya dahil hindi niya inaasahan ang daloy ng kuryenteng tumawid sa kanyang sistema dulot ng simpleng pagdaitin ng mga daliri nito sa kanyang pisngi. Nang dahan-dahang bumaba ang mukha nito ay alam na niya ang sunod na mangyayari. He kissed her ever so gently. Sa pakiwari niya ay isang masarap na putahe ang kanyang mga labi na tinitipid-tipid nitong tikman. Sa simula ay padampi-dampi ang paraan ng paghalik nito hanggang sa umawang ang kanyang mga labi. Noon tuluyang sinakop ng mga labi nito ang kanyang mga labi para sa isang makapagpugtong hiningang halik. Dahil first kiss niya iyon, hindi niya alam kung paano siya tutugon dito. Subalit magaling ito magturo. Hindi nagtagal ay nakaagapay na siya sa ekspertong mga labi nito. Ni sa imahinasyon ay hindi niya naisip na ganun pala kasarap ang pakiramdam ng mahalikan. Dalangin niyang sana'y huwag nang matapos ang halik na iyon. Sa Phil Sports Arena ginanap ang Sportfest ng AFFI. Buong araw na dinaos ang palaro. Sa umaga, ginanap ang fun run at sa hapon, ang laban ng volleyball, basketball at badminton sa pagitan ng mga departamentong nakapasok sa eliminasyon. Natutuwa si Fiel dahil napatunayan niyang batay sa mga ngiti at tawanan ng mga empleyado na nasihan ng mga ito. Ibig sabihin, sulit ang lahat ng pagod na ibinuhos ng departamento sa pag-organize ng nasabing event. Nang matapos ang awarding at closing ceremonies ay hindi agad siya umuwi. Kailangan pa kasi niyang kausapin ng administrator ng lugar hinggil sa ilang mga bagay-bagay. Habang nagsisilabasan na mga tao sa basketball court kung saan ginanap ang seremonya, ay inihanda niya ang kinakailangan niya sa meeting nila ng administrator. Hi! Nag-angat siya ng tingin pagkatapos marinig ang pagbating iyon mula sa isang ubod na pamilyar na tinig. Tulad ng dati, bumilis ang tibok ng kanyang puso pagkaraang maalerto sa presensya ni Andre. Naka-t-shirt na may kwelyo, denim pants at rubber shoes lamang ito, ngunit sa kabila ng simpleng kasuotan ay lutang na lutang pa rin ang kagandahang lalaki nito. Hello, balik-bati niya na may kasamang matamis na ngiti. Anong ginagawa mo rito? Kapag ni tanong niya. Susunduin sana kita and then probably we could have dinner somewhere. Hindi pa ako pwedeng umalis. Kakausapin ko pa ang administrator nitong lugar. Tapos hihintayin ko pang matapos ang pagliligpit ng mga tao namin. Sinisimulan ng baklasin ng mga tauhan nila ang streamers, backdrop, sound system at kung ano-ano pang abubot na ginamit nila sa palaro.
Hindi niya pwedeng iwan ng mga iyon hanggat hindi natatapos, just in case magkaroon ng aberya. It's alright, I'll wait. She smiled. Naulit pa ng maraming beses ang paglabas nila noon. Kagaya ng nangyari ngayon, bigla na lamang itong susulpot at tayayain siya. Siyempre pa, pinauunlakan naman niya ang imbitasyon nito dahil aaminin niyang gusto rin niyang makasama ito. Madalas ay dumarating ito sa opisina niya bandang tanghali at yayayain siya nitong mananghalian sa labas. Ilang beses na nangyari iyon. Minsan naman ay sinusundo siya nito pagsapit ng uwian at magdi-dinner sila sa labas. Pagkatapos niyon ay nihahatid na siya nito sa bahay nila. Tiningnan niya ito at nadama niya ang kakatuwang damdaming iyon na nadarama lamang niya kapag kaharap niya ito. Mula nang makilala niya ito, sa pakiwari niya ay tila naging makulay ang bawat araw niya. Para bang ngayon pa lamang siya nag-uumpisang magising pagkaraan ng maraming taong pagkakahimbing. Tuwing umaga, pagising niya ay nananabik siyang makita uli ito. Bawat minutong hindi niya kasama ito ay pinananabakan niya ang pagdating ng sandaling makakasama uli niya ito. Hindi niya kailangang itago pa sa kanyang sarili ang katotohanan. Malinaw at nagdumilat na ang mga ebidensyang may pagtingin siya rito. At marahil ay may espesyal ding nararamdaman ito para sa kanya dahil hindi naman ito magtsatsagang pupunta-puntahan siya kung wala. Kung ganoo, kalalim ang pagtingin nila sa isa't isa, iyon din hindi niya masabi. Banyaga sa kanyang lahat ng damdaming ginising nito sa kanyang puso. Hindi niya matansya kung nasa anong level na ang nararamdaman niya para dito. Wala siyang karanasan sa mga ganoong bagay. Baka naman sa kabila ng mga sintomas ay hindi pa ganon kalalim ang nadarama niya para dito. Ewan niya, hindi talaga niya masabi. Ang hula niya ay hindi pa ganon kalalim ang pagtingin niya rito dahil kamakailan lamang sila nagkakilala. Marahil ay dinaranas niya ang mga tinatawag na infatuation. Isa lamang ang malinaw sa kanya. Panahon lamang ang makapagsasabi kung hanggang saan hahantong ang namamagitan sa kanila. Okay lang ba kung iwan mo na kita saglit? Pupuntahan ko sa opisina niya si Mr. Alegre, yung administrator, para matapos na ang pag-uusap namin. Maya-maya ay wika niya. Sure, hihintayin na lang kita rito. I'll look after your things. Thanks. Iyon lamang at iniwan na niya ito. Mabilis lamang sila nag-usap ni Mr. Alegre. Iniabot niya rito ang check-in dala niya. Kabuoang bayad iyon ng rental fee nila. Pagkaraang bigyan siya nito ng resibo, ay pinapirma niya ito sa dokumento nagsasaad na maayos at walang pinsala nang iwan nila ang mga pasilidad na ginamit nila. Pagbalik niya ay nadatnan niyang nasa gitna ng basketball court si Andre. Hindi muna niya tinawag ang pansin nito dahil gusto pa niyang pagmasdan nito nang hindi nito namamalayan. Abala ito sa pagdidribble. Habang naglalakad ay pinadaanan pa nito ng pagitan ng mga binti nito ang bola. Maya-maya, habang patuloy pa rin sa pagdidribble ay tumakbo ito at saka hinagis sa ere ang bola. Hindi siya nagulat nang pumasok iyon sa hoop. Pumalakpak siya. Bumaling ito sa kanya at agad nang umiti nang makita siya. Do you play? Tanong nito. Umiling siya. Hindi pa nga ako nakakahawak ng bola ng basketball sa buong buhay ko. Lumarawan na ekserhadong hindi pa kapaniwalang mukha nito. Ano pa yung tinatayo-tayo mo riyan? Get your butt here, lady. I'll teach you. Hindi siya nagdalawang isip pa. Lumapit siya rito. Mga 6 na talampakan na lamang ang distansya nila nang patalbugin nito ang bola sa direksyon niya. Sinalo niya iyon. Now, dribble. Utos nito. Tumalima siya. Maya-maya hinawakan nito ang kanyang kamay at dinala siya sa tapat ng ring. Now, shoot. Tumalima uli siya. Inihagis niya ang bola gaya ng nakita niyang ginagawa ng mga basketballista. Ni hindi tumama sa ring ang tira niya. Nagmistulang eroplanong nawala ng gasolina ang bolang inihagis niya. Nag-almusal ka naman siguro kanina. Nakakaloko ng ngiti nitong sabi. Oo naman. Kaya ganyan ang tira ko ay dahil hindi magaling ang teacher ko. Pasaring niya. Hindi pala magaling ha? Eh di galingan natin. Hinabol nito ang tumalbog na bola at saka pumesto sa likuran niya. Ang lapit-lapit nito sa kanya. Kaunti na lamang ay lalapat na ang kanyang likod sa dibdib nito.
Sa ayos nilang iyon ay ramdam niya ang mainit na singaw ng katawan nito. Amoy na amoy rin niya ang nakakagigil na samyu nito. Parang kay sarap yakapin at singhut-singhutin nito. Ang bango-bango kasi nito. Ipinasa nito sa kanyang bola. Nagmistulang spaghetti noodles ang kanyang mga kamay nang tanggapin niya iyon. Saka lamang niya napagtantong hindi lamang pala ang kanyang mga tuhod ang nanlambot dahil sa pagkakalapit nila. Apektado rin pati ang upper extremities niya. Lalo pa siyang nanlata nang abutin niya ang kanyang mga kamay mula sa likuran at ipinorma sa tamang anggulo ng pag-shoot ang kanyang mga braso. Sa ginawa nito ay nagmistulang nakayapos ito sa kanya mula sa likuran. Hindi niya alam kung imahinasyon lamang niya o totoong dinampian nito ng magaling halik ang kanyang ulo. Sa pakiwari niya ay biglang naglaho ang mga buto niya sa katawan. Magkalihis ang nadarama niya ng mga sandaling iyon. Ang kalahati niya ay nais na lumupaypay. Hinang-hina talaga siya dahil sa pagkakalapit nila. Ang kalahati naman niya ay gising na gising at hindi napakali sa parehong dahilan. Now, at the count of 3, release the ball. Okay. Kapag tumira ka, kumuha ka ng puwersa mula sa tuhod mo. Huwag lahat galing sa braso. Paano kaya niya gagawin iyon, gayon tila naging gulaman ang kanyang mga tuhod? Nagbigla itong hanggat 3 at pagkatapos ay inihagis niya sa ere ang bola. Sa pagkakataong iyon ay tumama na sa ring ang bola, subalit hindi pa rin iyon pumasok sa shoe. Better, sabi nito. Ilang beses pa niyang inulit ang pag-shoot. Sa 10 tira niya ay 4 ang na-shoot niya. Pagkatapos ay sinabihan siya nitong tuturuan naman siya nitong bantayan ng bola. Anong gagawin ko? Tanong niya. Just dribble the ball. I'll try to take it away from you. Huwag mong hahayaang mangyari yon. Ang daya. Hindi patas ang laban. Player ka talaga eh. Reklamo niya. Ilalagay ko sa likod ang isang kamay ko. Hindi pa rin patas. Kung 2 kamay siguro pwede pa. Paano kaya yun? Basta, mag-dribble ka lang tapos ilagan mo ko. Sige na nga. Pinatalbog niya ang bola sa sahig at pagkatapos ay nagtangka siyang lumapit sa ring. Nakasunod dito sa kanya. Bawat pihit niya ay naroroon ng mahabang bisig nito para harangan siya. Tuloy ay hindi siya makaporma ng maayos para maishoot ang bola. Sa kalaunan ay tinalo siya ng frustration niya. Tinakbo na niya ang ring nang hindi dinidribble ang bola gaya ng dapat. Ang daya mo, miss. Traveling ang ginagawa mo. Wika nito. Mabilis na pumihit siya at binilatan nito. Nagulat siya nang basta na lamang siyang niyakap nito ng mahigpit na mahigpit mula sa likod. Nakakakigil ka, sabi nito. Nahimigan niya sa tono ng pananalita nito na talagang nanggigigil ito. Pagkatapos ay dumukwang ito at pinupog na mumunting halik ang kanyang mga pisngi. Noon siya nakarinig ng mga kantsaw mula sa grupo ng empleyado na nakaumpok sa di kalayuan. Nawala sa loob niya na naroon nga pala mga ito. Pumihit siya at saka hinampas sa dibdib si Andre. Ikaw talaga, tingnan mong ginawa mo. Paninisi niya rito. Hiyang-hiya siya dahil nabisto ng mga tauhan nila ang pagpapadama nito ng affection sa kanya. Hindi man niya nakikita, batid niyang pulang-pula ang kanyang mukha. Tumawa ito. Bakit ba? Naiinggit lang sila. Pagkasabi niyon ay sinakop ng mga labi nito ang kanyang mga labi. Sa simula ay dinig pa niya ang paglakas lalo na ang kantsaw at pagpito ng mga meron. Ngunit hindi nagtagal ay hindi na siya ibang namalayan kundi ang sensasyong dulot ng kanyang matamis na halik nito. Kinaumagahan, pagbaba ni Fiel para mag-agahan ay nadatnan niyang nasa komedor na si Steph. Sila lamang 2 nasa bahay. Na nagdaang araw ay nagtungo sa Tokyo ang kuya niya para sa isang business trip. Naiwan si Steph dahil may mga mahalagang bagay itong kailangan sikasuhin sa departamento nito, pero sa katapusan ng linggo ay susunod din ito sa Tokyo. Good morning, masiglang bati niya rito. I'm pretty sure your morning is much better than mine. Akmang uupo na sana siya nang bigla ay natigilan siya dahil sa sinabi nito. Nakadama siya ng pag-aasiwa at bahagyang pagkakapahiya. May nilalaman kasi ang sinabi nito.
Kakaiba ang paraan ng pagtitig nito sa kanya at nanunodyo ang ngiting nakapaskil sa mga labi nito. Wala pang sinasabi ito ay pinamumulahan na siya ng mukha. Tila nahuhulaan na niya kung ano naglalaro sa isip nito. Malamang nakarating na rito ang balita tungkol sa naganap na kissing scene sa pagitan nila ni Andre ng nagdaang Sabado. May narinig ako tungkol sa'yo. Apparently, may PG-13 daw sa eksena na nangyaring pagkatapos ng sports fest. Is it true? Tanong nito. Hindi nga siya nagkamali ng sa pantaha. Totoong may pakpak ang balita. Wala siyang maisip na dahilan para magkaila rito kaya walang tugon ay tumango siya. What's the guy's name? Tanong nito. Andre. Kayo na ba? Umiling siya. Hindi naman siya naliligaw sa akin. Balita ko, madalas dumaan sa departamento ninyo ang delivery boy ng flower shop. Balita ko rin, madalas na may sumusundo sa'yo. I presume that's all, Andre. Tumango siya. Hindi pa ba naliligaw yung tao sa lagay na yun? Hindi. Wala naman siyang sinasabi sa akin. There are times when words aren't necessary. True, pero ayoko mag-presume. Baka mapahiya lang ako sa bandang huli. Kung sakali bang tanungin ka niya kung willing kang maging kayo, papayag ka ba? Nahihiyang umiti siya at saka tumango. Bakit? Sinabi niya rito ang lahat ng magagandang katangian ni Andre na naibigan niya, pati ang nadarama niya tuwing magkasama sila ng binata o kahit kapag iniisip lamang niya ito ay kinuwento niya rito. Ayaw kitang i-prompt pero sa tingin ko, in love ka na. Future sister-in-law? I'm so happy for you. Tiyak na kapag nalaman nito ng kuya mo ay matutuwa iyon. Hindi pa ito nakontento sa sinabi. Tumayo pa ito tuwang-tuwan niyakap siya. Mainit ang ulo ni Andre. Natuklasan niyang laganap ang shoplifting sa isang sangay ng kanyang tindahan. Sa kasalukuyan ay kausap niya ang manager ng naturang branch. Pinaalalahanan niya ito na huwag masyadong maging lax at siguruhin magpamatsyag ang sales team nito. Iyon ang ginagawa niya nang abalahin siya ng pagtunog ng kanyang cellphone. Dahil nasabi na niya ang lahat ng nais niyang sabihin sa manager niya, ay pinaalis na niya ito. Pagkatapos ay saka pa lamang niya sinagot ang tawag. Ang tagal mo sumagot ng phone. Nakilala agad niya ang tinig ni Steph. Sorry, medyo busy ako eh. Paraan niya iyon para iparating dito na hindi sila pwede mag-usap ng matagal. Gusto niyang matapos kaagad ang phone conversation nila dahil hindi siya komportableng kausap ito. It was nothing personal. Lamang ay naalala niya ang kasalanan niya kay Fial kapag kausap niya ito. Sa simula'y ayos lamang sa kanya ang pinagawa nito sa kanya. It was no big deal, ani sa sarili. Ang akala niya madali lamang yon. Hindi pala. Noon kasi hindi pa niya kilala si Fial. Ngayon magkaibigan ni sila ay naiba na ang sentimiento niya. Ayaw niyang lokohan nito subalit naroroon na siya sa sitwasyon. Kumbaga nagkasubuan na. Wala na siya magagawa kundi tapusin hanggang dulo ang ipinasok niya. Don't worry, pabilis lamang ito sasabihin ko sa'yo. Pagpe-pre-assure niya sa kanya ni Steph. Okay, speak. Dahil hindi mo naman ako ina-update ay nagsariling kusa na akong alamin ang lagay ng sitwasyon. What do you mean? I heard you and Fial were seen kissing last Saturday. I asked her about it. Anong sinabi niya? Wala. Kinumpirma lamang niya ang totoo nga ang balita. I also asked her kung kayo na. Ang sabi niya, hindi ka naman daw nanliligaw sa kanya. Hindi nanliligaw? Manghang ulit niya. Sang diksyonary kaya nito napulot ang kahulugan nito sa salitang ligaw. Bakit iba ang pagkakaintindi nito sa salita? Ano ang tawag sa ginagawa niyang panunuyo rito kung hindi panliligaw? Hayaan mo na, laking probinsya yung tao. Sabi ni Steph na tila nabasang tumatakbo sa kanyang isip sa ipinahayag nito. Anyway, tinanong ko rin siya if ever na maglahad ka ng intentions kung papayag siyang maging kayo. And what did she say? Pakiramdam niya tumigil sa pagtibok ang kanyang puso habang hinihintay niya ang tugon nito. Namasaat ng lamig din ang kanyang mga palad sa labis na kaba ng antisipasyon. You're in friend, ang sabi niya. Sasagutin ka raw niya if ever.
He let out a sigh of immense relief. Noon lamang niya na malayang pigil pala ang kanyang paghinga. Really? She said that? Pagkumpirma niya. Hindi matutumbasan ang kagalakang nadarama niya ng mga sandaling iyon. Fial wanted to do something special for Andre. Sa tuwing na ay lamang kasi siya nang mananilibre sa kanya. This time, gusto niyang siya naman ang mag-trip dito. Sa halip na kumain sa labas, ay naisip niyang ipagluto na lamang ito. Bihasa siya pagdating sa kusina. Isa iyon sa mga katangiang may pagmamalaki niya. Lutuing Pinoy ang inihanda niya. Hindi lamang sa kusina siya nangangasiwa, kundi maging sa palengke ay sumasama siyang mamili para matiyak na presko ang lahat ng sangkap na gagamitin niya. Rellenong bangus, baked tahong, ginataang dulong, tanigi steak at inihaw na sugpo ang menu niya. Sinadya niyang huwag magluto ng karne dahil alam niyang hindi mahilig dun si Andre. Buo maghapon siya sa kusina. Hindi siya manhirapang magluto dahil naroon ang cook nila para asistihan siya. Pagkatapos tiyaking maayos na ang lahat ay saka siya pumanik sa kanyang kwarto para mag-ayos ng sarili. Ang usapan nila ni Andre ay alas 7 ng gabi ito pupunta sa bahay nila. Alas 5 pa lamang kaya hindi siya nagmamadali sa pagkilos. Halos isang oras siya nagbabad sa bathtub. Pagkatapos ay nagbihis siya, nag-ayos ng buhok at nag-apply ng makeup. Kahit sa bahay lamang sila maglalagi ni Andre ay ibig niyang maging maganda siya para dito. Eksaktong alas 7 ay narinig niyang tumunog ang doorbell. Maya-maya pa'y kinatok na siya ng kawaksi. Ayon dito ay dumating na raw ang bisita niya. Pakisabing susunod na ako, wika niya. Nang pumanaog siya ay nadat na niyang nakaupo sa couch si Andre. May nakapatong na isang bungkos na mga bulaklak sa center table sa harap nito. Nang marinig nito ang yabag niya ay bumaling ang paningin nito sa hagdan. Pagkatapos ay tumindig ito at inalalayan siya ng ngiti. Lumapit siya rito at pagkaraang mapaglipitan ng pagbate ay ibinigay niya ito sa kanya ang mga bulaklak. Here, these are for you. Thank you. Inilapit niya sa kanyang mukha ang bouquet. The flowers smelled nice. Kumusta ang biyahe? Hindi ka ba na-traffic? Kapag kuwan ay tanong niya. Ilang minuto rin silang nag-usap ng kung ano-ano lamang bago niya ito niyaya sa komedor. Wow, ang dami mong hinanda. Bulalas nito pagkaraang makita ang mga nakahain sa mesa. Alam nitong silang dalawa lamang kakain. Nasa Tokyo pa rin kasi ang kuya niya kasama si Steph at wala siyang ideya kung kailan babalik ang mga ito. Para yan sa'yo, aniya. Bakit? Malayo pa naman ang birthday ko 4 na buwan pa ang hihintayin nila bago sumapit ang kaarawan nito. He would be 32 by then. Marami na siyang nalalaman tungkol dito. Alam na niya kung ano ang mga hilig nito at kung ano ang mga ayaw nito. Kilala niya base sa mga kwento nito ang ugali ng mga taong malapit dito. Alam na rin niyang ilang filosofiya at prinsipyo nito sa buhay. Likewise, he knew a lot of things about her too. Nasisiyahan siya dahil malinaw na hindi na sila estranghero sa isa't isa. Nagsimula na silang kumain. Panay ang ngisi niya dahil panay rin ang pagbulas nito ng ang sarap. Tuwang-tuwa siya dahil nagustuhan nito ang mga niluto niya. Pakiramdam niya ay isang napakalaking achievement ang nagawa niya. Anong pinakamasarap sa lahat para sa'yo? Maya-may tanong niya. Nasa kalagitnaan na sila ng pagkain noon. Yung relleno, ang sarap kasi ng timpla. Hamot ipagluluto uli kita noon. Kumunot ang noon nito nang mapansin ang pinggan niya. Teka, ba't parang hindi nababawasan ang laman ng plato mo? Masyado siyang naaliw sa panonood dito. Ganadong-ganado kasi ito sa pagkain at nakakawiling pagmasdan kaya nawala sa loob niyang kumain. Pumalatak ito. Hindi pwede yan. Pagkasabi niyon ay kumuha ito ng sugpo, binalatan niyon at saka itinapat nito iyon sa kanyang bibig. Open, utos nito. Ibinuka naman niya ang kanyang bibig at unti-unti sinubo nito sa kanyang hipon hanggang sa maubos niya iyon. Hindi siya nagpadaig dito. Ipinagbalat din niya ito ng sugpo at saka isinubo niya yun dito. Kung siya ay nakatatlong kagat bago niya naubos ang sugpo, ito ay isang beses lamang. Ngumiti ito at saka ngumuya habang nakatingin ng tuwid sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay hinawakan nito ang galang-galang niya at saka dinampian ng halik
ang dulo ng kanyang daliri. Nagulat siya na sa ginawa nito pero hindi niya binawi ang kanyang kamay. Ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata sa sumunod na ginawa nito. Walang sabi-sabing isinubo nito at banayad na sinipsip ang kanyang hintuturo. May kung anong sensasyong nabuhay sa kaibuturan niya dahil doon. Bago pa niya napigilan ang kanyang sarili ay isang ungulang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Pakiwari niya ay biglang uminit ang paligid. Nang sa wakas ipakawalan nito ang kanyang kamay ay ganoon na lamang ang pagpaypay niya na ginawa sa kanyang sarili. He laughed. Kinakabahan si Fiel. Hindi niya alam kung paano siya tatanggapin ng mga malalapit na kaibigan ni Andre. Kaarawan ni Eric, kaibigan nito at dating teammate ang lalaki. Sa isang bar sa Malate gaganapin ang party nito at inanyayahan siya ni Andre na sumama rito. Nang mga sandaling iyon ay binabagtas na nila ang daan patungo sa venue. Kanina'y sinundo siya ni Andre sa bahay nila at pagkatapos ay dumiretso sila sa mall para bumili ng regalo. Bala ng video game ang napili nito at mahilig daw roon ang celebrant. Pagkalipas ng ilang minuto ay inihinto nito ang sasakyan at pinatay ang makina niyon. "We're here." Parang ayaw niyang bumaba. Kinakabahan talaga siya. "It's going to be alright. Mababait ang mga kaibigan ko. They wouldn't be my friend if they weren't." Pagpe-reassure nito sa kanya na tila nabasa ang naglalaro sa kanyang isip. Ngumiti siya at saka lakas loob na umibis na sasakyan. Ano nga bang pinangangamba niya? Tiyak namang hindi hahayaan ni Andre na ma-out of place siya. Pagpasok sa bar ay dumiretso sila sa VIP room sa likurang bahagi. Doon nidatnan nilang masayang nagtitipon-tipon ng mga kaibigan nito. Ipinakilala siya nito sa bawat masasalubong nila. Totoo nga sinabi nitong mababait ang mga kaibigan nito. Hindi nagtagal ay iniwan na siya ng tensyon at kaba na kanina pang bumabagabag sa kanya. "And this man over here is CJ." Wika ni Andre na magkasalubong nila ang isang matangkad na lalaki na naka-t-shirt na pula at khaki pants. "CJ, meet Fiel." "Hi, so ikaw pala si CJ. Madalas kang ikwento sa akin ni Andre." Wika niya. "Really? Well, huwag kang magpapaniwala sa mga sinasabi ng isang yan. Walang alam yan kundi kalokohan." Sinundan nito ng ngisi ang sinabi nito. Saglit na nag-aasara ng mga ito. Habang ginagawa ng mga ito yon, ay hindi niya maalis-alis ang paningin kay CJ. "Alam mo, you remind me of someone." Kapag kuwan ay sabi niya. Pamilyar sa kanya mukha nito. Iyon nga lang, hindi niya masabi kung sinong kamukha nito. "Really? Who?" "Brad Pitt." "I get that a lot." Bumungis siya. "No, seriously, you really remind me of someone I know." "Ano nga pang last name mo?" Bago ito nakatugon ay niyaya na siya ni Andre na hanapin ang celebrant. "Sige, nice meeting you." Wika niya kay CJ bago nagpahila kay Andre. Nang magkahawak kamay na hinanap nila ang celebrant, nang matagpuan nila ang hinahanap ito ay ipinakilala niya ni Andre dito. Nagulat siya sa taguri na idinugtong nito sa kanyang pangalan. "Eric, pare, happy birthday. By the way, this is Fiel, girlfriend ko." Iyon ang sinabi ni Andre. Parang may humaplos sa kanyang puso dahil sa sinabi nito. Nang humiwalay sila sa grupo ni Eric, ay saka pa lamang siya nagkaroon ng pagkakataong ungkatinan tungkol doon. "Girlfriend mo ko? Kailan pa?" tanong niya. "It just came out. I'm sorry." "Galit ka?" Parang batang may nagawang kasalanan at humihingi ng reassurance ang itsura nito. "Hindi naman." "So, you like the idea?" Hindi siya makatugon. Gusto niya ang ideya. Siyempre naman, pero nahihiya siyang aminin niyon dito. "You do, right?" Tumango siya kapag kuwan ay nag-iwas na siya ng tingin. Hinila siya nito palapit dito. Pinihit ang kanyang mukha at saka kinintihan ng halik ang kanyang noo. Noon siya nag-angat ng tingin. Hindi ito nakangiti pero nagdining sa kasiyahan ng mga mata nito. Wala mang salitang natumawi sa kanya mula sa bibig. Alam niyang nauunawaan at namamagitan sa kanila.
Ang gaan-gaan ng pakiramdam ni Fiel nang iwan nila ni Andre ang bar. Iyon na yata ang pinakamasayang sandali sa buong buhay niya. Bandang alauna nang magsimulang magsiuwi ng mga bisita sa party. Kabilang sila ni Andre sa mga huling nagpaalam sa celebrant. Kung siya ay tatanungin, ay ayaw pa sana niyang umuwi. Nag-enjoy siya ng labis sa pag-indak sa gitna ng dance floor. Who would have thought na likas pala sa kanya ang talento ng pagsayaw? She was enjoying herself so much dancing and it was so apparent. Tinutokso na nga siya ni Andre. Kesyo aayaw-ayaw pa raw siya kunwari. Kesyo kailangan pa raw siyang pilitin ito. Iyon pala, wala siyang patawad sa dance floor. Did you have fun? Tanong nito. Nang mga sandaling iyon ay naglalakad na sila patungo sa kinapaparadahan ng kotse nito. Ngumiti siya. Hindi ba halata? Tumawa ito. Hindi naman masyado. Seriously? I thought I'm glad you have fun. Nauutal na sabi nito. Nang marating nila ang kotse nito ay sumakay sila roon. And then off they went. Pagkalipas ng ilang minuto ay nasa tapat na sila ng bahay niya. Pasok ka muna para makapagkape ka, sabi niya. Nang makita niyang mukhang tatanggi ito ay dinagdagan pa niyang sinabi. Hindi pwedeng hindi, giit niya. Nag-alala siya rito. Malayo pa ang uuwian nito at bagaman hindi naman lasing ay alam niyang may alkohol sa sistema nito. Alright, pero aminin mo muna, you just can't get enough of me. Tinampal niya ito ng banayad sa pisngi. Mauna na ako sa loob, sumunod ka na lang sa kitchen. Umibis na siya at hinayaan nitong ayusin ang pagkakapark sa sasakyan nito. Sa kusina siya dumiretso. Tulog na ang mga kawaksi kaya siya na lamang ang nagtimpla ng kape. Nilagyan niya ng tubig ang coffee pot at isinalang iyon sa percolator. Pagkatapos ay inabot niya ang coffee canister. Inalog niya iyon at natuklasan niyang wala na palang laman iyon. Hindi siya nababahala dahil alam niyang perming may reserbang supplies. Pinagbubuksan niya ang mga cupboards hanggang sa makita niya ang hinahanap. Nasa pinakataas ng shelf ang pakete ng kape. Sa tingin pa lang ay alam niyang hindi na niya kayang abutin iyon. Pero tinatamad siyang kumuha pa ng matutungtungan. Sinubukan muna niyang tumingkayad. Naabot naman ng dulo ng kanyang daliri ang pakete pero hindi sapat para mahawakan niya iyon. Here, let me, Andre said from behind her. Hindi niya napansing naroroon na pala ito. Tutugon pa lamang sana siya nang maramdaman niyang lumapat sa kanyang likod ang dibdib nito. Hindi siya makakilos dahil naipit siya sa pagitan nito at ng marble counter. What do you need? Tanong nito malapit sa kanyang tenga. You, kagyat ay pinilig niya ang kanyang ulo sa naisip. Iyong kape, sagot niya. Walang kahirap-hirap na kinuha nito ang pakete at ipinatong sa counter. Hindi na niya natapos ang sasabihin niya dahil bigla na lamang siyang napasinghap nang pagkatapos hawiin ang kanyang buhok ay pinaulanan nito ng halik ang gilid ng kanyang leeg pababa hanggang sa naka-expose na bahagi ng kanyang balikat. Asymmetrical ang blusa niya at sadyang nakalaylay ang isang manggas niyon. Umungol ito. You smell so good. Pinahaba pa nito ang pagkahasambit sa katagang so. Ikaw rin, sa loob-loob niya. Muli ay naudlot na sasabihin niya nang maramdaman niyang pinupuntirya na naman ng mga labi nito ang kanyang leeg. Sa pagkakataong iyon ay siya naman ang umungol. Masarap sa pakiramdam ang ginagawa nito. Maya-maya pa'y sinapon na magkabilang kamay nito ang kanyang balakang at pinihit siya sa hanggang makaharap sila. Can I kiss you? Ikiniling niya ang kanyang ulo. Ngayon ka pa ba magtatanong? With that, he leaned forward and kissed her senseless. Nakangiti si Fiel nang magising siya kinaumagahan. Hindi pa ganap nagising ang kanyang diwa, subalit nahihiwatigan niyang may nangyaring maganda sa kanya nang nagdaang gabi. Nakapikit pa rin, humikab siya at saka nag-inat ng bahagya. Nang maramdaman niyang may bagay na nakapatong sa kanyang tiyan, ay saka pa lamang dagsang nanumbalik sa kanyang isip ang nangyari ng nagdaang gabi. Nagmulat siya ng mga mata at ang nakangiting mukha ni Andre ang agad na bumati sa kanya. Nakahinga ito ng patagilid at nakatukod ang bisig sa ulo. Ang kabilang kamay nito ay nakapatong sa kanyang tiyan. Good morning, sleepyhead.
I was watching you sleep. You look divine, sabi nito. Good morning. You look divine too. So divine it's illegal. How are you feeling? Nag-init ang kanyang mga pisngi dahil may ibang ibig sabihin ang tanong nitong iyon. Nauwi sa mas intimate na tagpo ang halik na pinagsaluhan nila nung nagdaang gabi. They ended up making love. Twice, walang pag-aalinlangang ibinigay niya rito ang pagkababae niya at hindi siya nagsisisi sa ginawa niya. She knew she should be feeling guilty, pero katakatakang hindi iyon ang nadarama niya ng mga sandaling iyon. Sa halip ay panatag at payapa ang kanyang kalooban. Okay naman, tugon niya. Are you sure? Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Wala ni katiting na discomfort siyang nadama. Marahil ay dahil napaka-gentle nito sa kanya. Tila walang hangad dito kundi ang maging komportable siya at maging espesyal para sa kanyang unang karanasan niya. No, I'm alright. Sure? Paniniguro nito. Yes. Good then. Iyon lamang at sinalakay nito ng halikang kanyang leeg. Doon nagsimula ang lahat ng nagdaang gabi at mukhang doon na naman magsisimula ang lahat ngayong umaga. Hindi nagtagal ay para siyang sinisilihan ng apoy. Napagtanto niyang pagdating dito ay para siyang isang manika na yari sa flammable material at ito ang posporo. Tinalunto ng dila nito ang kanyang collarbone, dahilan para mapaungol siya ng malakas. Ungol na biglang bumara sa kanyang lalamunan nang makita niyang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Fiel, kanino yung kotse nakapark sa... Kuya! She shrieked. Natigilan naman si Andre at lumipad sa pinto ang mga mata nito. Nakita niyang gumuhit sa mukha ng kuya niya ang samot-saring emosyon mula pagkagulat, di pagkakapaniwala, disappointment, galit, hanggang sa maging blankong ekspresyon nito. Magbihis kayong dalawa, mag-usap tayo sa ibaba. Utos nito nang ganap na makabawi sa kabiglaanan. Nagkatinginan sila ni Andre. Nagtungo si Fiel sa veranda para magpahangin. Hindi niya alam na naroroon din palang kuya niya. Hi kuya, bati niya rito. Napahiya lamang siya dahil hindi siya pinansin nito. Ni pagtango bilang tanda na narinig siya nito ay hindi ginawa nito. Blanco ang mukha at tiniklop nito ang binabasang pahayagan at pagkatapos ay iniwan na siya roon. Bumubuntong hiningang umupo siya sa deck chair. Isang linggo nang ganon ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi siya pinapansin at kinakausap nito. Mula nang maabutan nito sila ni Andre sa kama ay kibuin dili siya nito. Alam niyang disappointed dito sa kanya. May dahilan naman para makadama ito ng ganoon. Sinira niya ang malasantang impresyon nito sa kanya. Pero sana'y maunawaan nito na matanda na siya at marunong nang bumuo ng desisyon para sa kanyang sarili. At sana rin ay maunawaan nitong tao lamang siya at hindi santa. Darating din marahil ito sa puntong iyon. Kapag tuluyan ang nakabawi ito sa natuklasan ay manunumbalik din ang dating samahan nila. Iyon ang inaasahan niya. Nahihirapan na kasi siyang malamig na pakikitungo nito sa kanya. Hindi siya sanay na ganun nito. Kung tutuusin, maayos ng lahat. Nakuha na nito ang gusto mangyari nito at iyon ay makasal sila ni Andre. Nang mag-usap silang tatlo ng umagang iyon, ay iginiit nitong pananagutan ni Andre ang nangyari sa kanila. Agad namang nangako ang binata sa gagawin na iyon. Napabuntong hininga naman siya. Magpapakasal na sila ni Andre. Magiging Mrs. Dueñas na siya. She should be happy and she was. Yet somehow, hindi lubos na kaligayahan niya ang napipintong pag-iisang dibdib nila. Natural, gusto niyang maging mayabay dito. Kung noong una ay nag-aalangan pa siya sa nararamdaman niya para dito, ngayon hindi na. Nakakasiguro siyang mahal na niya ito. She wanted nothing more than but to be with him in sickness and health, for richer or for poorer, and all the rest of the stuff wrapped up in the little package called wedding vow. Ngunit sana'y naiba ang mga sirkumstansya ng pagpapakasal nila. Hindi ganoong napipilitan lamang ito. Mas magiging maligaya siya kung alam niyang bukol sa loob nito ang gagawin. Ni hindi nga niya tiyak kung mahal siya nito. He liked her, that much she was sure of. But did he love her? Simple lamang itutugon nito sa kanya ng kuya niya ng umangang iyon. Rest assured, papakasalan mo si Fiel.
Sana man lamang ay dinugtungan niya ito ng dahil mahal ko siya o kaya dahil gusto ko siyang makapiling habang buhay o kung hindi naman ay dahil hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Kung sinabi siguro nito ang alinman sa mga iyon ay siya na ang pinakamaligayang babae sa balat ng lupa ngayon. Ngunit hindi nito ginawa iyon kaya nababahala siya. Tama bang hayaan niyang matuloy ang kanilang kasal gayong alam niyang naobliga lamang ito? Ang isiping iyon ay bumabagabag sa kanya ng mga nagdaang araw. Hindi rin nakakatulong na wala si Andre. Gusto sana niyang magkausap sila ng masinsinan. Huli silang nagkaharap 4 na araw na nung nakakaraan. Sinadya siya nito sa opisina para magpaalam. Nasunog umano ang isang sangay ng tindahan nito sa Cebu at kailangan nito magtungo sa lugar. Tumatawag naman ito sa kanya pero sa tingin niya ay masyadong maselan ang paksang nais niyang talakayin para pag-usapan nila iyon sa telepono. Kailangan magkaharap sila. Isa pa, gusto niyang makita ang reaksyon nito. May kalahating oras din siya nanatili sa veranda bago siya bumalik sa loob ng bahay. Dapat sana'y pupunta siya sa opisina ng araw na iyon para kunin ang mga gamit niya pero masama ang pakiramdam ng driver niya kaya hindi siya tumuloy. Pinatigil na siya ng kuya niya sa trabaho nang sa gayon ay may oras siya para asikasuhin ang kasal nila ni Andre. Sa kawalan ng magawa ay naisip niyang saglitin si Steph sa kwarto nito para kumustahin. Pinayuhan nito ng doktor nito na mag-complete bed rest. She was pregnant, an unexpected albeit good news. Iyon ang dahilan kung bakit biglang napauwi ito at ang kuya niya galing Tokyo. Nang nasa itaas na siya ng hagdan ay naulinigan niyang nagsasalita ito mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng master bedroom. Sa pag-aakalang ang kuya niya ang kausap nito ay nag-iba siya ng direksyong tinatahak. Maya-maya na lamang niya kakamustahin ito. Baka makaapekto pa sa dinadala nito ang tensyon na namamagitan sa kanila ng kuya niya. Subalit nakakailang hakbang pa lamang siya palayo nang marinig niya nagsalita ang lalaking kausap nito. It wasn't her brother after all. San tayo, bossing? Tanong ng company driver na sumundo kay Andre sa airport. Isang destinasyon lamang naisip niya. Ibinigay niya rito ang address ni Fiel. 4 na araw niyang hindi nakikita ito. It was the longest he had not seen her ever since they met. Miss na miss niya na ito. Hindi siya makapaniwala sa tindi ng pangungulila niya rito. Palaging iniisip niya habang nasa Cebu siya na sana'y makatagpo siya ng street magician. He heard somewhere they were capable of speeding up time. Sa ganoong paraan ay mapapabilis ang pagbalik niya sa Maynila at kay Fiel. But there were no street magicians for him. So he had no choice but to wait it out. And now here he was, on his way to meet her. Hindi nito alam na ng araw na iyon ay ang dating niya. Nais niyang sorpresahin ito. She would like that. She was like a little kid, so very easy to please, and he loved that about her. Pagdating niya sa bahay ng mga ito ay sinalubong siya ng isang kawaksi. Tila ay naabangan talaga nito ang pagdating niya dahil nang mapagbuksan siya ng pinto ay agad na nagliwanag ang mukha nito. Sir, gusto po kayong makausap ni Ma'am Steph. Wika nito. Okay, nasan siya? He guessed he could wait a little bit more. Sa kwarto po. Samahan ko po kayo. Pagkasabi niyon ay nagpatiuna na ito sa pag-akyat sa hagdan. Sa master bedroom siya dinala nito. Naroon nga si Steph at nasa kama nito. Sa tabi nito ay nagkalat ang samot-saring babasahin. Nabalitaan na niya nangyari dito. Naikwento na iyon sa kanya ni Fiel nang minsang makausap nila ito sa telepono. Masaya siya para kay Steph. Alam niyang bagaman hindi inaasahan ay welcome news para dito ang baby nito. Ikaw talagang lalaki ka. Iyon agad ay binugan nito nang makita siya. Pagkatapos ay binalingan nito ang kawaksi na naghatid sa kanya roon. Salamat, Beng. Iwan mo na kami. Bakit? Maang na tanong niya. Wala siyang ideya kung bakit nanggagalaiti ito sa kanya. Bakit ka riyan? Ang galing mo rin, no? Ang sabi ko, ligawan mo lang, tapos gawin mong girlfriend. Oh, naligawan na siya. Umupo siya sa divan sa paanan ng kama nito. Well, what can you say for yourself? I don't understand what you're fussing about. Ginawa ko naman ang pinapagawa mo sa akin. Oo nga, pero labas sa usapan natin ang pakialaman mo siya.
It happened. Hindi ko sinasadya. Lalaki lang ako. Alam mo, kung alam ko lang na mapapahamak si Fiel sa'yo, sana iba na lang kinausap ko. Marami namang kaibigan si CJ. Nagmamarakulyo agad ang kanyang damdamin dahil sa sinabi nito. Hindi niya gusto ang ideya na ibang tao makikipagmabutihan ng loob kay Fiel gaya ng ginawa niya. Nagpatuloy ito. Kung bakit naman kasi ikaw pang napili ko? I remember. I thought I could trust you, you jerk. Bakit ka ba nagrereklamo? Papakasalan ko naman yung tao That's not the point. Biglang natigilan nito at napako sa pinto ang atensyon. Sinundan niya ang direksyon tinitingnan nito at nanlaki ang kanya mga mata nang makita niya si Fiel na nakatayo roon. Mas maputi pa ito kaysa sa papel. Kanina ka pa ba riyan? Buhol-buhol na tanong ni Steph. Medyo. Sige, maiwan ko na kayo. Iyon lamang at umalis na ito. Base sa itsura nito, walang dudang narinig nito ang usapan nila ni Steph. Shit, nahihilamos niya ang kanyang kamay sa kanyang mukha. Ang sabihing nagulantang si Fiel sa natuklasan niya ay kulang, pero higit sa pagkakabigla, naroroon ng sakit. What Andre did to her was so cruel. Kinuha nito ang tiwala niya. Pinaibig siya nito at pinaniwalang may espesyal na pagtingin dito sa kanya. Iyon pala ay pagbabalat kayo lamang ang lahat. Pawang ang mga kasinungalingan lamang ang mga pinapakita nito sa kanya. Galit na galit siya. Gusto niyang sumigaw at magwala. Gusto niyang mag-amok. She was furious and that was no exaggeration. Pero hindi niya alam kung kanino siya mas galit. Kay Andre ba o sa kanyang sarili? Ang laki-laki niyang tanga. Paano hindi niya nakita na all this time ay nagkukunwari lamang ito? Nagpatuloy siya sa paglalakad. Hindi na niya alam kung saan siya dinadala ng kanyang mga paa. Ang tanging nais niya ay makalayo siya sa lugar na iyon. Namalaya na lamang niyang nasa garahe na pala siya. Hindi nag-isip ng tuwid. Dumampot siya ng susi sa rack. Marunong naman siyang magmaneho. Sa katunayan, mayroon siyang lisensya. Ang kaso, kahit kailan ay hindi niya magkamayang ang manibela. Susi ng Mazda ang nadampot niya. Isa iyon sa sasakyan ng kuya niya na bihirang gamitin ito. Tinungo niya ang kotse at saka lumulan doon. Maya-maya pa'y nasa labas na siya ng bakuran nila. She still didn't know where she was going. She was just wanted to get as far away as possible. So she just drove on, not really minding the road. Malayo-layo na rin ang nararating niya nang mangyari ang sakuna. Nasa intersection siya nang sumulpot mula sa kaliwa niya ang isang humaharurot na motorsiklo. Naging mabilis ang mga pangyayari. Kinabig niya ang manibela para makaiwas sa paparating na sasakyan, subalit nahagip pa rin niyon ang tagiliran ng kotse. Parang trumpong nagpaikot-ikot ang kotse ng sasakyan niya sa gitna ng kalsada hanggang sa sumampa siya sa embankment. The sudden stop prompted her body to jerk forward. Tumama ang kanyang noo sa windshield. After that, everything became black. It was amazing how things could change in the blink of an eye. Iyon ang konklusyong narating ng isip ni Fiel. Na mga sandaling iyon ay nasa private suite siya ng South Bay General Hospital. Doon siya dinala ng emergency medical team na rumisponde sa aksidente niya. Ayon sa doktor na tumingin sa kanya, hindi naman malala ang pinsalang natamo niya. Gayunpaman, sinabihan siya nito na kailangan niyang makonfine ng 2 araw para maobserbahan siya at nang sa gayon ay makasiguro ito na maayos na talaga siya. Ang sabi sa kanya ng nurse na nakausap niya ay kasama si Andre ng ambulansya nagdala sa kanya sa ospital. Sinundan pala siya nito at nasaksihan nito ang aksidente niya. Hindi nga lang sila nagkakausap ng magdaang araw kahit stable na siya dahil sinabihan niya ng hospital staff na ayaw muna niyang tumanggap ng bisita. She knew he would be visiting again that day. Ang totoo, inaantabayan na niya ang pagdating nito. By 10 a.m., he entered her room. Ang unang napunan niya rito ay ang itsura nito. Mukhang haggard ito na tila ilang araw nang walang tulog ito. Iyon marahil na nagagawa ng guilty conscience sa isang tao. How are you feeling? Tila nag-aalalang tanong nito. Hinaplos pa nito ang kanyang pisngi. Iba yung kontrol ang ginawa niyang huwag lamang siyang mapiksi. Okay na. Hindi lamang niya masabi rito na hindi naman ang pisikal na aspeto ang masakit sa kanya kundi ang emosyonal na aspeto niya. This is all my fault.
paninisi nito sa sarili. Hindi siya kumibo. She was in no mood to be magmanamios. So she just let him bury it himself all they wanted. Kung susumahin, isa lamang naman ang punto ng sinasabi nito at iyon ay nagigilty ito sa nangyari. Kung hindi dahil sa natuklasan niya ay hindi sana siya mababalisa at masasangkot sa isang aksidente. Nangyari na, Andre. Nandito na tayo. Walang mabuting may dudulot sa atin ng kung magsisisihan pa tayo. Isa lang ang gusto kong malaman. Anong dahilan sa likod ng ginagawa niyo ni Steph? He began explaining to her, then at nalaman niya ang punot dulo ng lahat. It was a stupid plan and we were so unfair to you. Pagtatapos nito sa pagsasalaysay. Yes, you were. I'm sorry. Nakatungong sabi nito, batid niyang sincero ito sa paghingi ng paumanhin. Apology accepted. Marahil ay hindi nito inaasahan na ganun ang sasabihin niya, kaya animo na bigla nag-angat ito ng tingin. He was probably expecting she would go a ballistic. Pwes nagkakamali ito. Hindi niya gagawin yon. She would never ever let him see how badly he hurt her. Kinuha na nito ang lahat sa kanya. Ang pride na lamang niya ang natitira sa kanya. Hindi niya hahayaang pati iyon ay makuha nito. Really? Larawan nito ng isang taong biglang nabuhay ng loob. Tumango siya. So, you and I, we're good. Bigyan mo pa ako ng panahon, Andre. Pero paano ang kasal natin? Siguro ay nasisiraan siya ng bait. All of a sudden, she wanted to laugh and cry at the same time. Walang kasal na mangyayari, Anya. Pero nangako ako sa kuya mo. I'll deal with my brother, nauutal na sabi niya. But, malaya ka na, Andre. He looked at her helplessly. Pagsusumamo at pagkalito ang nabasa niya sa mga mata nito. Fiel, I don't know what to say. Just say goodbye. May ginanap na simpleng salo-salo sa HRD ng AFFI ng araw na iyon. Sa awa ng Diyos ay unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay ni Fiel. It was her first day back at work at isang welcome back party ang isinalubong sa kanya ng mga kasamahan niya sa HRD. Naroroon sila sa conference room at nakalatag sa mesa ang take-out party package ng isang kilalang fast food chain. Burado na ang mga pasa sa kanyang noo. Iyon ang tanging palatandaan na nasangkot siya sa isang vehicular accident. Ngunit ang sugat sa kanyang puso na natamo niya ng araw na iyon ay sariwa pa. Hopefully, darating din ang araw na makakalimutan na niya ng lubusan ang kabanata ni Andre sa kanyang buhay. Hindi siya nawawalan ng pag-asa. Pasasaan ba't maghihilom din ang sugat na dulot ng kabiguan niya sa pag-ibig. All she needed to do was take each day and bear each painful second at a time. Iyon naman talaga ang ginagawa niya, kaya nga nagdesisyon siyang bumalik sa trabaho. She knew it would be bring her a semblance of normality which he badly needed. Naasahan na niyang tututol ang kuya niya nang sabihin niya rito ang balak niya. Ayon dito, magpagaling raw siya sa bahay. Kung alam lamang nito na lalong mahirap para sa kanya, ang walang pinagkakabalaan dahil minuminuto ay naaalala niya si Andre. Sa bandang huli ay nakumbinsi rin niya ito. At ngayon nga ay naroon na uli siya sa opisina. Subalit hindi lamang ang pagbabalik niya sa trabaho ang tinutulan nito. Nang sabihin niyang hindi siya magpapakasal kay Andre, ay nagalit ito gaya ng alam niyang mangyayari. Paano na raw siya? Paano na raw ang reputasyon niya? She laughed despite herself. Ang akala ko ba sa ating dalawa ay ako ang sinuunang pananaw? Mas masahol ka pa pala kaysa sa akin, kuya. Natatandaan niyang sabi niya rito. Matigas ang pasyon nito. Iginiit nitong kahit ano mangyari ay kailangang matuloy raw ang kasal. Idinaan na lamang niya ito sa isang pakiusap. Mahabang pakiusapan na nangyari, ngunit nang lumaon ay lumambot din ang loob nito. Hahayaan daw nito mangyari ang gusto niya sa isang kondisyon. Give him one good reason why you don't want to marry the guy, he said. Simple lamang tinugon niya. Hindi ko siya mahal. Kung magsasama kami, magiging miserable lang ako. Hindi ito nakaimik pagkasabi niya niyon. Ma'am Fiel, ikaw ang celebrant kaya dapat ikaw ang mag-break-in ng pagkain. Ang sinabing iyon ng assistant niya ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Inabutan siya nito ng paper plate at nauna na nga siyang kumuha ng pagkain. Salamat naman at nandito ka na uli, Ma'am Fiel. Namiss ka namin. Parang hindi kompleto itong department nang mag-leave ka. Dagdag na sabi pa nito.
Mabuti na lang at walang nakakaalam sa tunay na dahilan kung bakit lumiban siya sa trabaho. Ang sinabi lamang niya noon ay may aasikasuhin siyang personal na bagay at sapat na iyon. Hindi niya kailangang magpaliwanag ng lubos dahil hindi naman siya ordinaryong empleyado lamang. "We're glad you're back, Ma'am Fiel. You were missed," sabi naman ng isa pang kasamahan niya. Ngumiti siya. "And I'm glad to be back." Nang sumapit ang unang trimester ni Steph ay sinabi ng doktor nito na tapos na ang bed rest period nito. Walang inaksayang sandali ang kuya niya pagkaraang marinig nito ang balita. Agad na inasikaso nito ang civil wedding ng mga ito. Ang kasal sa simbahan ay pinagpaliban muna ng mga ito at pagkapanganak na lamang ni Steph asikasuhin. Nang hapong iyon lamang ginanap ang seremonya sa sala ng kakilalang judge ng kuya niya. Pawang malalapit na kamag-anak at mga kaibigan lamang ang dumalo sa mismong kasal. Pagkatapos ay dumiretso na sila sa bahay ng kung saan sinong magarbong early dinner celebration na naghihintay sa kanila. Naroon na ang iba pang bisita. Karamihan sa mga nagsidalo ay taga-AFFI kaya hindi nahirapan si Fiel makihalubilo sa mga ito. Kasalukuyang kahuntahan niya ang purchasing manager nila nang tawagin siya ng kuya niya. Nakatayo ito malapit sa pinto, mga 10 talampakan ng layo mula sa kinatatayuan niya. Nasa tabi nito siyempre si Steph. Hindi pa halata ang kaligayan nito at ang ganda-ganda nito sa suot nitong puting eyelet dress. She sighed. Magkahalong tuwa at inggit ang nadarama niya ng mga sandaling iyon. Mabuti pa ito. All's well that ends well ang love story nito. Noon pa man ay nagkausap na sila ng masinsinan. Abot-abot ang paghingi nito ng tawad sa kanya habang ipinapaliwanag nito kung ano nagtulak ditong gawin ang ginagawa nito. Naunawaan niya ito at ang totoo ay hindi siya galit dito. Sa umpisa ay sumama ang kanyang loob pero mabilis ding lumipas iyon. Naalala niyang nababahalang tinanong pa siya nito kung sasabihin niya ang lahat ng iyon sa kuya niya. Iling ang tinugon niya rito. Sa tingin niya, hindi na mahalagang malaman pa ng kuya niya ang tungkol sa nangyari. Lilikha lamang yun ng gulo at baka maging mitsa ng paghihiwalay ng mga ito. Alam niyang mahal ito ng kuya niya at ayaw niyang magkasira mga ito. "Fiel, come here. I want you to meet someone." Wika ng kuya niya nang ikiling niya ang kanyang ulo sa paraang nagtatanong. Nagpasantabi siya sa kausap niya at saka siya lumapit sa kuya niya. Natuklasan niyang someone na tinutukoy nito ay ang half Italian, half Filipino client nito na si Mr. Paolo Montalvo. Bagong kliyente ito ng kuya niya. Binata ito at hindi nalalayo ang edad nito sa kanyang edad. "Why don't you keep Paolo company? He's new in town at wala pa siyang gaano kakilala," anang kuya niya. Lihim siya napailing. Paano pa siya makakatanggi gayong narinig din ni Paolo ang sinabi nito? That would be plain rudeness on her part. Malinaw pa sa kristal ang intensyon ng kuya niya. He was playing matchmaker. Ngalingaling sabihin niya rito ang hindi bagay rito ang maging kupido. She didn't need another man at the moment. All things considered, she was doing okay. Oo, napaso siya minsan, ngunit hindi nangangahulugan niyon na sinira na niya ang kanyang puso sa pag-ibig. Nasubukan na niya kung paano magmahal at sa ilusyon niya ang mahalin. For a time she was happy in love, nauwi nga lang sa wala ang pag-ibig niya, pero gusto pa rin niyang maranasan na magmahal at mahalin. Sana nga lang, sa susunod na pagkakataon ay sa tamang lalaki na iibig. Maya-maya ay iniwan na siya ng kuya niya kasama ang manok nito. "So, Paolo, how do you find the country?" Pagbubukas niya ng usapan. Nabanggit sa kanya na galing ito sa Italy at lumaki at ngayon pa lamang naninirahan sa Pilipinas. Natuklasan niyang mahusay na conversationalist ito kaya hindi siya naiinip sa company nito. Kay rami nila na pag-usapan tungkol sa kung ano-ano lang. Hindi na niya namalayan ng paglipas ng oras. Maya-maya inanunsyo na ng event coordinator na nakahanda ng pagkain. Maaari na raw sila magtungo sa likod bahay. Doon nag-set up ng mga mesa ang caterer na kinuha nila. Sa durasyon ng meal ay kasama pa rin niya si Paolo. Pagkakain ay nagtungo sa makeshift stage sa harap ang mga bagong kasal. Isa-isa nagpahayag ng pasasalamat ang mga ito sa mga dumalo.
Pagkatapos ay ang mga well-wishers naman ang nagtungo sa entablado. Kabilang doon si CJ. Alam na niya ngayon na kapatid ito ni Steph, kaya naman pala pamilyar ang mukha nito sa kanya nung una niyang makita ito. Nagtawag ng iba pang well-wishers ang events coordinator comment si Mia. Ang sabi nito ay magtungo lamang sa harap ang mga nais bumati. Kahit hindi siya komportable magsalita sa harap ng maraming tao, ay hindi rin niya natiis na bumati. Sinabi niya kay Paolo ang gusto niyang gawin at sinamahan pa siya nito hanggang bumakyat ng stage. Maiksi lamang ang sinabi niya. To my brother and his very lovely bride, congratulations. I wish you lifelong love and happiness. May you live for as long as you want and never want as long as you live. Ibabalik na lamang niya ang microphone sa stand nang dumapo ang kanyang mga mata sa lalaking nakatayo sa gawing likuran malapit sa mesang pinagpapatungan ng mga regalo. Si Andre. Ganun na lamang ang pagbilis ng tibok sa kanyang puso. Nanlamig din ang buong katawan niya. She lost her grip on the microphone. Nang mabitawan niya iyon ay lumikha iyon ng malakas na ingay. I'm sorry, wika niya. Naiinis siya sa kanyang sarili. Dapat ay hindi na siya naapektuhan sa presensya ni Andre, subalit hayon siya at hindi magkandatuto dahil lamang natanaw niya ito sa malayo. Hindi siya nag-abalang damputin ang nahulog na microphone. Umalis na agad siya ng entablado at sinalubong at inalayan siya ni Paolo na makababa sa dalawang baitang na platform. Nagbalik na sila sa kanilang mesa. Somehow, she could sense Andre was looking at her as she walked past the table. Tuloy ay ilang na siya sa bisita. Finally, she was able to sit down. May kung ilan pang well-wishers na nagsasalita sa entablado, ngunit wala siyang naiintindihan sa mga sinasabi ng mga ito. Pagkaraan ng ilang minuto ay hindi rin siya nakatiis na huwag lingunin si Andre. Ngunit wala na ito sa kinatatayuan nito kanina. Nang hahaba ang leeg na sinuyod niya ang kanyang mga mata sa lugar. Wala siyang kamalay-malay na ang taong hinahanap niya ay naroroon na pala sa tabi niya. Looking for someone? Tanong nito. Dahil sa kabilang direksyon, nakabaling ang kanyang ulo. Hindi niya napansing nakalapit na pala ito sa kanya. Pumihit siya para magkaharap sila. Hello, Andre. Idinidikta ng kanyang pride na magsalita siya, kaya iyon ang ginawa niya. She lied. Yes, I was actually looking for Malu, my assistant. Can we talk? He asked next. Hindi pwede. I'm with someone. Iyon lamang ang tanging excuse na naisip niya. Unfortunately, her excuse bailed out on her. It's alright, Fiel. I'll be fine. Sabad ni Paolo sa usapan. Ngaling-ngaling katusan niya ito. Alright, let's talk. Pagpapaunlak niya kay Andre. Is there somewhere private we could go? Sure. Pagkaraang magpasintabi kay Paolo ay nagtungo sila ni Andre sa veranda sa ikalawang palapag ng bahay. Hindi bukas sa mga panauhin ng itaas na bahay, kaya solo nila ang lugar. Sa halip na maupo sa deck chair ay pinili niyang dumungo sa barandilya. She could see the party from where she was standing. Napansin niya nagsisimula ng mag-uwi ng ilang panauhin. Tumayo ito sa tabi niya at nakidungaw rin. So, who's the guy? Tila baliwalang tanong nito. A friend. Like the way I was your friend before? Tila nananansya ang tono na panalita nito. Wala nang self-assurance na mula nang makilala niya ito ng taglay nito. Humarap siya rito. Nagpunta ka ba rito para pag-usapan natin si Paolo? He grew quiet first before finally responding. No, gusto lang sana kitang kamustahin. How are you doing? Great. Everything's great. I'm working again. Balita ko nga. Listen, I was wondering, may gagawin ka ba bukas ng gabi? Ganun na lamang ang pagkunot ng kanyang noo. Ano to, Andre? Was he planning on asking her out? Pero para saan pa? Ikinasal na si Steph sa kawayan niya. It was over. Inignora nito ang tanong niya. She didn't think it is intentional theft. Mukhang hindi lamang siya narinig nito dahil absurd ito sa sariling isipin. Dahil kung wala, maybe you and I can go out to dinner. What do you think? Ihasistant Andre. That was new. I think you're out of your mind. No, I'm not. I'm guilty of doing a couple of crazy things in the past, but not this. Pursuing you is the sanest thing I've ever done in my life. Please, Fiel, bigyan mo naman ako ng second chance.
I messed up big time, I know, and I'm very sorry. Truly I am. Hindi ko intensyon saktan ka, but I did. Sana'y mapatawad mo ako. I'm willing to beg for you and for your forgiveness if I have to. Nakahanda akong lumuhod sa harap mo kung iyon ang gusto mo. Sa labis sa pagkagilalas niya ay tinutuon nito ang sinabi. Lumuhod ito sa harap niya. It's going to take a lot more than sorry, Andre. Tama ka, sinaktan mo ko. You made me believe there was something when there was nothing. Ginawa mo naman talaga akong tanga. Alam mo ba yun? You made me think you felt something for me when in reality you were only faking it. But I did. I mean, I do feel something for you. Mahal na pala kita noon pa man. I was just so stupid I didn't realize it sooner. Nalaman ko lang yun for sure nang mawala ka sa akin. This past couple of weeks had been hell for me. Every night since you asked me to say goodbye, all I could think of was, sana ay hindi na lang ako ang nakapagpayag sa kalokohan ni Steph. Sana ganoong paraan, hindi na sana kita nasaktan ng labis. But then, I probably wouldn't have met you, so I got confused until I thought about it hard and realized that ultimately, I would still wish for the same. Kahit malaki ang posibilidad na hindi tayo magkakilala, titiisin ko na lang kaysa may masaktan ako. I feel like such an ass for hurting you. Hindi ko kasi alam na ganito ang mangyayari. The fool that I am, I just didn't think ahead. The ironic thing is, I was supposed to make you fall for me, but as it turned out, I was the one who fell for you. Ngayon, hindi ko na alam ang gagawin ko. Galit ka sa akin. Alam ko naman yon at may karapatan ka magalit. Maybe this is the punishment I get from playing with your feelings. Sinapo niya ang kanyang mukha. This was all too much for her, but she knew she had to make a decision. Please, Fial. Please give me a second chance. Yun lamang hinihingi ko sa'yo. Hayaan mo sana makabawi ako sa nagawa ko sa'yo. Let me prove to you that I love you and how much. Pagsusumamo nito. Naiinis ako sa'yo. Sa dami ng gusto niyang sabihin dito, ay iyon ang unang nanulas sa kanyang bibig. Because at the very moment, that was exactly what she was feeling. Naiinis siya rito. I know. And I'm sorry. Paulit-ulit ako magsasorry sa iyo hanggang sa mapatawad mo ko. Wala siyang pagdududa na gagawin nga nito iyon. The question was, how many sorries would it take for her to finally admit to herself what she still felt for him? Yes, she got hurt. Yes, she felt betrayed. But beneath all that, she still loved him. Naiinis ako sa iyo dahil sa kabila ng mga ginawa mo sa akin, mahal pa rin kita. Fiel. Magkahalong pagkamangha at hopelessness ang nabasa niya sa mga mata nito. And there was disbelief mixed in there too. No, hindi ka nagkamali ng dinig. Aniya, nahuhulaan niyang iyon ang naglalaro sa isip nito. Sige na, tumayo ka na riyan. Mukha kang ewan. Nakaluhod pa rin kasi ito sa harap niya. Tumalima ito. He stood up, his eyes never leaving her face. Fial, do you mean it? I wouldn't have said it if I didn't mean it. Kaya nga ako naiinis sa'yo. Kahit ano sigurong gawin mo sa akin, patatawarin pa rin kita dahil nga mahal kita. He smiled. Pwedeng pakiulit, ang sarap kasing marinig. She smiled too. Abuso ka na. Pero paano si Paulo? Bigla siyang nalito. Who? Yung kasama mo sa party. Oh, has not nothing to me. Ngayon ko lang siya nakilala. Mistulang nabunutan nito ng tinik sa dibdib sa itinugon niya. You know, I was so scared. When I saw you with him, I thought I was too late. Akala ko talaga nakahanap ka na ng kapalit ko. Like that would ever happen, sa loob-loob niya. Thank you, Fial. Titig na titig ito sa kanyang mga mata nang sabihin nito iyon. For what? For trusting me again. Pangako, hinding-hindi na kita ulit sasaktan. And he never did. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Fial at Andre. At lagi po nating tatandaan, minsan ang larong walang label ay nauuwi sa pag-ibig na totoo.
At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.